Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amir from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong July 27 to August 2. Yan. Maraming salamat muna. Sorry ha, na-busy kasi si ate. Maraming salamat muna sa aking subscriber. New subscriber, Libra. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni ate Aimee. Sa mga cross-watcher din, maraming salamat sa pagbisita. At maraming salamat din sa nakataba na puso ninyong mga comments, Libra, at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below para sa personal reading. Paki-check na, ay paki-look na lang dyan sa baba. Sa iba sa inyo. And syempre, this is a general reading. Kunin mo lang ang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy na malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ating isipan. Energy reading tayo. Use your intuition. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Ano ang energy ni Libra this week? Okay, ang energy mo, sa nakita ko sa'yo dito this week, andito ka sa sitwasyon mo na may mga maaalala ka na isang sitwasyon from the past. O kaya you missing someone, o kaya may mga mariremanizing ka na, na mga bagay-bagay, no? Yan, yung mga nagkaroon ka ng rejection, dissatisfaction, or yung na-stuck ka in a situation. May mga mariremanizing ka na bagay na ganun. Also, yung energy mo is stagnant, may mga struggle. Ako nakita, hanggang din yung makakaramdam ka ng katamaran, or may mga bagay o sitwasyon na ma ma-uncontrol ka. Ganyan ang nakikita ko. Yun ang energy mo nakikita ko. Or uncontrolled situation. May mga sitwasyon din na maring galit, puot, away, ganyan. May mga bagay, ang energy mo rin, may mga bagay o sitwasyon na aayusin mo daw. Aayusin, gagawin, aaksyonan. Yun ang nakikita ko sa iyo. You want to fix something into your life. Or someone want to fix o gusto niya makipag-usap o makipag-ayos sa iyo, no, sa iba sa inyo. Tingnan natin ang parating sa iyo. Ano parating kay Libra? Okay, parating sa iyo, may negativity no? Sa nakikita ko dito Magkakaroon ka daw ng choices sa buhay mo. Ganyan. Sa iba ito, siguro meron ka ng matagal na sitwasyon o matagal mo nang iniisip na gusto mong mangyari yon o interesado ka doon o gusto mong gawin o plano. No, ako nakikita dito, yun ang parating sa'yo. Pero a-actionan ko ba ate? Hindi. Hindi ko nakikita ang a-actionan mo sa ngayon. Ang nakikita ko lang dito, interesado ka. Pero nagkakaroon kasi ng choices sa buhay mo. Pero okay lang yun, no? Kung this is a love, okay lang yan. Huwag kang magmadali. Slowly but surely, no? So nakita ko, ate honest ba siya? Hindi. Hindi ko nakikita ang honest. Sana, kung bago ito, no, mag-trust ka sa intuition mo. Sa nakikita ko dito, is manig da, matagal mo na siyang kilala, pero merong hope maganda yung pakay niya sa'yo, syempre. Sana hindi ka mapasok sa options or hindi ka mapasok sa third party, syempre, isa lang yun. No, mayroong disloyal person, ang parating sa'yo, siguro depression. Ganun nakikita ko sa iba sa'yo. May mga illusionin ka, daydreaming, fantasizing, or may mga wishful thinking ka na plano na hanggang ngayon hindi pa rin nagaganap o hindi pa rin na-actionan.
Meron din ako nakikitang union. May tao na gusto ng open communication sa'yo. Merong partnership sa iba, no? Kung anong saan mang related ng partnership na yan. Basta huwag kang magmamadali. May tao na gusto ng commitment or gusto niya na connection sa'yo. Sa iba naman sa inyo is there's a choices. May mga bagay o sitwasyon na hanggang ngayon is hindi pa totally nag-heal o hindi pa na recover or hindi pa nasusolusyonan. No? Kumbaga, hope, no? Hindi magtuloy-tuloy yung negativity na to sa nakita ko dito, hope. Yan. Or huwag ka mawala ng pag-asa, syempre. Tingnan natin dapat iwasan. Ano dapat iwasan this week ni Libra? Actually, ay di umaano yung buhok ko nandiyan ka sa balikat. Yung ano ko kasi nasa balikat ko siya. Palagi siyang nandiyan pag nagre-read ako. Dapat niyang iwasan. Libra, dapat mong iwasan. Iwasan mo yung iwasan mo yung mawalan ka ng disiplina sa sarili mo. Lalo na pagdating sa pera. No? Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, gamitin mo yun. Iwasan mo yung um, ikaw or someone, yung matataas ang pride, ganyan. Or kung sa'yo is i-level mo lang, ganyan. Iwasan mo yung isang situation sa buhay mo na ma-overwhelm ka, no? Kasi kapag ano man Tagalog ka, iniisip ko, alam mo, iniisip ko kasi yung Tagalog yung the best way na Tagalog. If ever kasi, di ba, pag na-overwhelm ka sa mga choices, sa mga nagaganap o nangyari sa'yo, at the end, mali pala yung nangyayari, di ba? Mali yung result o mali yung nagiging outcome. Kaya huwag kayo masyadong ma-overwhelm kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, huwag ka masyadong ma-overwhelm kasi mukhang hindi mangyayaring maganda yung resulta. Pero you need to trust sa intuition mo dito. Iwasan mo na matrap ka sa sitwasyon mo or magkaroon ka ng maling desisyon sa buhay. Iwasan mo yun. Siyempre, no? As in. And then, syempre, yung hindi mo protektahan din yung finances mo, isa rin yun. Iwasan mo yung mga tao na iinsultuhin ka, magiging paranoid sa'yo, very defensive, babastusin ka, o yung mga tao na papaniwalain ka niya sa gusto niyang sabihin sa'yo kasi may tao nagsisinungaling din, o kaya naman yung mga tao na nagmamarunong o kaya sabi ate kung marunong naman talaga. Hindi ko nakita marunong. Syempre, when it comes din sa iyo kasi okay lang na tumanggap ka ng suggestion ng iba pero ikaw pa rin naman susunod sa at the end. Kumbaga i-filter mo lahat ng mga sasabihin nila if ever na ganun ha. Yun, iwasan mo yung kasi may pambabastos yan, iwasan mo, kung ikaw ito ha, iwasan mo makasakit ka ng tao, iwasan mo magmarunong-marunong, kahit hindi mo naman talaga alam pa yung news o hindi mo pa alam yung, yung bagay-bagay, mga ganon, no? Iwasan mo na maparanoid sa mga bagay o sitwasyon, any situation. Maging calm ka lang, iwasan mo ma-impatient ka, yan mga ganyan. Sa nakikita ko sa iyo. Tingnan natin when it comes to love. Iwasan mo yung malak of idea ka ha, o kaya malak of plano ka sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Sana hindi ka insultuhin, Sana walang taong maging bastos sa'yo. Tingnan natin ang love. May tao na may magma-mind games daw sa'yo or maaaring kung ikaw, minamind games mo yung sarili mo, pinaniniwala mo na gusto ka ng isang tao, mahal ka niya, pero totoo what's the reality? Ano yung totoo? Hindi ba hindi? Tingnan natin. Hindi lang naman pwedeng i-include yun sa halimbawa sa kapatid mo, sa karelasyon mo, sa kaibigan mo, sa kasama mo sa trabaho, yung mga love ni Libra this week. Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon. Ay, Diyos mo, tingnan mo, love. The devil. Patay tayo dyan. Why?
Medyo hindi maganda, no? Universe, explain mo nga sa akin to. Devil and sa iba sa inyo, kung kayo, iba sa inyo ano to, kasamaan mo sa trabaho. Sa iba sa inyo, karelasyon nyo to. Iba sa inyo, boss nyo to. Iba sa inyo is connected siya sa iyo no? Sa iba sa inyo Alam mo ba, sasabihin ko muna ha, alam mo ba na may tao dito na may dark thoughts sa iyo? Kumbaga, hindi ka niya mahal. Mahal niya is your stability. Mahal niya is connection with you. Or I need you because of because of my needs, ganyan. And also, someone is obsessed. Yan, may obsession tayo nakikita dito, no? Hmm, bakit kaya may tao dito na nag-iisip sa'yo na masama? Okay, when it comes sa relationship, kung kayo sa kahiwalayan itong taon na to, gusto niya uli ng bagong umpisa sa'yo. Or maybe this is you. Itong taon na to, na-trap siya. Gusto niyang i-develop uli yung relationship na to and gusto niya ng pagpapatawad. Pero kasi ang nakikita kasi sa kanya, yung energy niya, more on kabig. No, kumbaga, makasarili, sakim, sarili niya lang iniisip niya, ganyan. Yun ang nakikita ko dito. Kung kayo naman is single, kung kayo is single, guys, may parating. May parating na tao. Pero hindi ko nakikita good yung energy niya. Maaari iba sa inyo, kasamahan niya na siya sa trabaho, nakakausap niya na siya, or sa iba is parating pa lang. Pero yung energy niya is mag-ingat kayo. Kasi medyo masama yung pakay niya sa iyo. Kung kayo is in a relationship naman, you're stuck in this relationship. You're feeling trapped. Kumbaga, you give an effort and hard work in this relationship, ibinibigay mo ang lahat-lahat para sa kanya. O vice versa tayo. Yun na nakikita ko. Pero ate, mahal niya ba ako? Hindi ko pa nakikita na mahal ka o hindi ka talaga mahal. Hindi ka niya mahal. Yun ang nakikita ko dito. Pero want to be stable. Itong taon na to. Pero hindi ko na alam kung bakit may lungkot or meron siyang, when it comes sa love, wala sa'yo yung nakikita ko. Maring hindi niya nakikita sa'yo yung totoong pagmamahal na gusto niya, ganun, sa nakikita ko dito. At ito totoo ba yan? Isipin nyo na lang yung devil. Isipin mo na lang yung devil. Sana hindi ka nakokontrol ng sitwasyon. No? Sana walang ganun nangyayari. Trust your intuition. O kaya naman kung hindi naman ganun yung pakay nyo, yung relationship nyo is hindi ko nakikita na mag-growth siya in a good way. Pwede kayo magkahiwalay, ganyan, or pwedeng isa sa inyo is manawa o magsawa, manawa na lang. Yung maaring na dumating yung point na dumating yung time na hindi na siya magiging masaya sa iyo or ikaw ito. Sa iba sa inyo, you are focusing now sa inyong mga new project, ganyan, o kaya sa mga bagong plano mo this time, na doon ka na sa sitwasyon mo na yun, na sa iba sa inyo, may mga ipaprogress daw kayo, ganyan, may mga actionan, may mga magti-taking a risk ka ata sa iba, and iba dito, travel, ganyan. Siguro, you're thinking or maaaring may hinihintay ka na parating na ibang bansa, di ba? O parating galing probinsya, o sa amin yan. O kaya you're thinking for a travel situation. O manifestation mo talaga na magkaroon ka ng travel. And then, ano nakikita ko dito? Also, this idea, no? Sa iba sa inyo. Siguro magkakaroon ka ng mga new idea, mga plano, mga bagong actions, may mga bagay na mag-explore ka. Yan sa iba sa inyo, project or you want to explore new things sa iba sa inyo. May taong babalik dito, no? May taong naghihintay
or someone's manifesting about sa pagbabalik or may taong babalik. May taong gustong bumalik. May tao dito na gusto niya makipag-ayos sa'yo or nandito na yung sitwasyon na parang acceptance na siya na okay, talo na ako, ikaw na yung panalo, okay, fine, ganito, ganyan, ganon. Nandito yung sitwasyon na yun. May mga bagay na the answer is in yours kasi. Kumbaga, yung positive outcome is nasa mga kamay mo. Kailangan mo lang din talaga na mag-trust sa intuition mo at mag-action. Siyempre, may nakikita kong burnout. Yan, may feeling drain. May malalaman ka doon na katotohanan. Medyo may weak energy ako na nakikita dito. Maari na napanghihinaan ka ng loob sa mga bagay na gusto mong umpisahan, aksyonan, o desisyonan. No? Maaring ganon. And someone want to quit. Parang they admitting na, okay, fine, ako yung mali. Tulad ng sinabi ko na pala kanina yun, di ba? Paulit-ulit si ate. May magtatapos sa buhay mo. May transformation, unexpected change then happen. And then also, may mga dealing, collaboration, partnership, ako nakikita. May mga pag-uusap sa iba sa inyo. May paglipat. Hindi ko alam in what way eh. Lilipat ka ba ng bahay? Lilipat ka ba ng lugar? Lilipat ka ba ng ibang bansa? Lilipat ka ba ng place? May paglipat. Lilipat ka ba ng trabaho? Ng relasyon? May paglipat na magaganap o mangyayari sa iyo. May mag-o-open na bagong pintuan para sa iyo. Siyempre iba dito, may tao na siyempre gusto niya ng one more chance sa iyo. Or ikaw ito. Devil again, no? Diba? Ano ba yan? Ingat ka, no? Baka siguro nasa toxic place ka o toxic situation. Kaya ganyan, labas ang labas. Okay. Ala, lumabas talaga siya, oh. Ang nakikita ko sa'yo dito, siguro in the past, may mga nawala ng buhay, no? Namatay, ganyan, or someone's abandoned. May abandonment ako nakikita. Dito sa nakikita ko rin, dito si Devil, oh. Ala, may taong masama talaga yung pakay sa'yo. May dark thought, may taong mga nagsasabi ng masama o hindi maganda sa'yo. Dito sa nakita ko sa'yo, pinag-uusapan ka raw. Kumbaga, hindi, ate good ba? Hindi. Hindi siya good. Pinag-chichismisan ka, syempre, in your back. Kaya may mga pag-uusap, pinag-uusapan ka, ganyan. Andito rin yung sitwasyon na there's a frustration, magkakaroon ka na pag-isolate sa sarili mo. Sa nakita ko dito, siguro pag-isolate ka kung ano yung gusto mong tahakin sa buhay mo, ano yung dapat na direction. Yes, in the past, nagkaroon ng mga deep unhappiness, may mga tao na just sadness, pain, may mga tao na nag-backstab sa'yo, nag-rock bottom, may nag-betrayal o nagtaksil sa'yo. And then also, may mga inatake ka behind your back, mga ganun sitwasyon ako nakita in the past. Hope hindi na mangyari sa iba. Hope hindi ito yung sitwasyon mo. Sana tapos na. Yun ang nakikita ko sa dito. Dito. Sa ngayon, ikaw or someone, mas pinipili niya kasi yung sarili niya. Dito sa nakikita ko dito. Mari ikaw, di ba? Ayaw mo muna na makapag-socialize sa ibang tao. Gusto mo muna na piliin yung pamilya mo. Gusto mo muna piliin yung sarili mo. Gusto mo muna mag-rest or need mo mag-rest. Gusto mo muna ng mental peace. Gusto mo muna mag-meditate. Gusto mo muna na i-structure yung sarili mo. Gusto mo muna i-rebuild yung sarili mo. Aring ganun sa iba sa inyo. Hope hindi ka na-stuck in a situation or hindi ka ma-stagnant in your situation. Yun. Ako nakita, may taong very cold sa iyo or maaari ko to, no?
May mga time na gusto mo ng alone time ano dito or someone want to be alone. May cheating ha. Mag-ingat ka. Mag-trust ka sa intuition mo, may cheating. Maaring sa relasyon or maaring sa mga kaibigan. Kumbaga may mga nagsisinungaling at may mga nandaraya or mandadaya. Mandaraya, nandadaya, mandaraya o mandadaya. Hey, tama ba ako? Sa ano ko, sa past, future, present, future, ganyan. Narikops. Si Devil hindi na umalis dyan, no? Binalasa ko naman. Okay. Sa iba sa inyo na you give an effort and hard work, ibibigay mo talaga and i-offer mo yung love and blessing mo sa family mo, sa karelasyon mo, ganyan. Lalo na kung may mga anak kayo o may mga batang related, ganun sa nakikita ko dito. And also, there's an offering. Ako na nakikita dito. Yan, may mag-offer sa'yo. Maring work or related to a money. Or maybe may mga pag-uusapan kayo related to a money, to achievement, ganyan. Ako nakikita dito. And then, ang nakikita ko rin, may union. Union ng family, ganyan, magkakaroon ng pagkikita-kita, magkakaroon ng harmony, or there's a new beautiful together when it comes to a situation or to a relationship, kung sino man yan, o kung ano man yan. May mga bibigyan ka daw ng effort and hard work, may mga gusto ko daw i-develop, may gusto ko daw masterin, may gusto ka lang, meron kang bibigyan o pufukusan na paglalaanan mo ng iyong energy. Yan ang nakita ko dito. You want, dito yung pag-follow ng nararamdaman nyo sa nakita ko dito. I-follow mo daw more yung feelings mo sa sitwasyon. O sa dito may pagpapasya, no? Nandito ka sa sitwasyon mo na may mga pagpapasyahan ka na gusto mong i-work out, ganyan, na gusto mong aksyonan, na gusto mong umpisahan, na gusto mong mag-success. Yan ang nakikita ko sa iba sa inyo. Arigato namaste, God bless.